Huwag mo akong hawakan, bulong ng bilyonaryo sa kanyang asawa matapos makita ang kulay ng kambal. Iniwan niya ang $1 bilyon na kasunduan para sa isang desperadong tawag. 14 na oras sa himpapawid, isang malamig na silid sa ospital, 2 bagong silang natila walang kahulugan. Pagtataksil ba o mas madilim na katotohanan? Habang nagbabanggaan ang dalamhati at hinala, isang makapangyarihang lalaki ang haharap sa katotohanang wawasak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Bago tayo magsimula, sabihin sa mga komento, anong oras na at saan ka nanonood? Magsimula tayo. Huwag mo akong hawakan. Ang mga salita ay malamig na laso na bumasag sa ritmikong tunog ng maternity ward. Nakatayo si Adrienne Cole, nanginginig sa galit na halos sumakal sa kanya. 52 taong gulang, isang lalaking buong buhay ay nakabatay sa kontrol at katapatan. Sa loob ng klinikal na silid, tila siya'y dayuhan, nakasuot pa rin ang madilim na pinstriped suit mula sa pulong sa Tokyo. Ang kanyang kurbata ay perpektong nakatali, ang pilak na buhok gusot mula sa pagtakbo sa pasilyo ng ospital. Ang panga ay nakasara ng mahigpit, ang dibdib mabigat ang paghinga. Sa kama, nakaupo ang kanyang asawa, si Lena, 29 na taong gulang, nakasuot ng asul na hospital gown. Maputla, parang multo laban sa mga unan. Ang kanyang mahabang kulot na auburn ay nakalugay, magulo. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi habang nakatingin sa kanya ng basag na mga mata. Sa kanyang mga bisig, mahigpit na nakabalot sa puting kumot, 2 sanggol. Isa ay may maliit na kulay abong bini. Parehong mahimbing na natutulog. Parehong may makinis na kayumangging balat. Adrienne, pakiusap, bulong ni Lena, ang boses marupok na sinulid. Itinaas niya ang nanginginig na kamay. Pakiusap, makinig ka lang. Sabi ko, wag mo akong hawakan, singhal ni Adrienne, umatras na parabang ang kanyang abot ay apoy. Isang desperadong voicemail mula sa ospital. Iniwan ko ang merger. Sumakay ng eroplano. 14 na oras sa himpapawid, takot na mawawala ka, takot na nasa panganib ang mga anak ko. At pagdating ko rito, ito ang makikita ko. Itinuro niya ang mga sanggol, ang tinig bumagsak sa malamig na yelo. Huwag mo akong insultuhin, Lena. Tingnan mo tayo. Pareho tayong maputi. Ang mga sanggol na ito'y itim. Sabihin mo ngayon, sino siya? Gaano katagal mo ako niloloko? Nanginginig si Lena, niyakap ang mga sanggol. Akala mo niloko kita? Ano pa ang dapat kong isipin, sigaw ni Adrienne. Biolohiya ito. Huwag mo akong pakainin ng kwento tungkol sa recessive genes. Sino ang ama? Pumikit si Lena, ang bigat ng akusasyon ay parang dagok sa kanyang sugatang kaluluwa. Huminto ka sa pagsigaw, pakiusap niya, boses basag. Magigising sila. Sapat na ang hirap nila ngayong araw. Naglakad si Adrienne, hawak ang buhok sa pagkabalisa. Sila ang nahirapan. Ako. Naiwan ako sa kasinungalingan. Nasaan ang kambal natin, Lena? Nasaan ang mga sanggol sa scan noong nakaraang linggo? Hindi pa sila dapat ipanganak. Tumigil ang lahat. Ang hangin naging yelo. Binuksan ni Lena ang mga mata. Ang walang hanggang sakit sa kanyang tingin ay tumago sa galit ni Adrienne. Ang mga anak natin, bulong niya, halos hindi makapagsalita. Wala na sila, Adrienne. Natigilan si Adrienne. Ang galit naglaho, iniwan ang nakakasukang pagkahulog. Ano? Wala na sila, hikbi ni Lena. Hindi sila nakaligtas. Isang oras matapos akong magising, nagkakagulo ang mga nurse. May dinala sa EC, isang babaeng palaboy. Natagpuan siya sa isang eskinita sa likod ng soup kitchen. Nakikinig si Adrienne, ang kamay nakapatong sa kamay ni Lena. Nanlalamig siya. Matindi ang malnutrisyon niya at nasa komplikadong yugto ng panganganak, bulong ni Lena. Lubos nang naubos ang katawan niya. Naitawid niya ang panganganak pero nagdugo siya gaya ko. Ngunit hindi tulad ko, bumigay ang puso niya. Namatay siya sa operating table. Walang walang telepono, walang pamilya, wala. Tumingin si Lena kay Adrienne. Inilagay nila ang mga sanggol sa nursery sa kabilang pasilyo. Naririnig ko ang iyak nila. Desperado, malungkot na iyakan. Pumasok ang mga nurse para tingnan ako at ikinuwento nila ang nangyari. Sinabi nila darating ang social worker dala ang mga papeles.
Kukunin sila ng estado. 2 premature na sanggol, kulang sa timbang, isinilang ng isang multo, papasok sa isang masikip na pasilidad. Malulunod sila sa sistemang walang oras para mahalin sila. Tumingin si Adrian sa kambal. Napakaliit nila, ang kanilang dibdib sabay na umaangat at bumababa. May nursery ako sa bahay, bulong ni Lena, muling bumalik ang luha. Ngunit ibang luha ito, luha ng matinding, hindi matatawarang layunin. May 2 crib ako. May aparador na puno ng damit. May puso akong binutas ng 2 napakalaking sugat. Sinabi ko sa nurse na dalhin sila sa akin. Adrien, nang ilagay nila sila sa mga bisig ko, tumigil sila sa pag-iyak. Nawala ang mga anak ko. Hindi ko iyon malilimutan. Pero marahil umalis sila ng maaga sa mundong ito para hindi harapin ng 2 ito ang buhay na lubos na mag-isa. Tinitigan ni Adrien ang kanyang asawa sa ilalim ng matinding fluorescent light, nakasuot ng gusot na gown. Siya ang pinakamalakas, pinakamagandang bagay na nakita niya. Ang maliit, aroganting galit na dala niya kanina ay nakakadiri sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Yumuko siya, ang malaking kamay dahan-dahang dumampi sa kulot na buhok ng batang babae, sa kamarahang hinaplos ang pisngi ng batang lalaki. Kumilos ang sanggol, ang maliit na kamay kusang kumapit sa daliri ni Adrien. Ang puso ng bilyonaryo, na nadurog ilang sandali lang ang nakalipas, biglang tumibok sa bagong, nakakatakot ngunit napakalalim na ritmo. Darating ang social worker sa loob ng 20 minuto, bulong ni Lena. Para kunin sila. Tumuwid si Adrien. Ang dalamhati naroon pa rin, nakaukit sa kanyang mukha. Ngunit bumalik ang matatag na otoridad ni Adrien Cole. Ngayon, hindi na ito galit. Pag-ibig na ang nag-udyok. Hindi siya darating, matatag na sabi ni Adrien. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang adoption papers. Tawagan ang legal team. Ipabura ang lahat ng schedule ko. Uwi tayo, Lena, at iuwi natin ang mga anak natin. 5 taon ang lumipas. Ang hapon na araw ay dumaan sa mga sanga ng matandang roble, nagbigay ng anino sa berdeng damuhan ng Memorial Park. Tahimik na nakatayo si Adrien, ang hangin nilalaro ang kanyang pilak na buhok. Nakaitim na sweater at maong, ang dating suit ng bilyonaryo ay napalitan ng kasuotan ng isang mapagmahal na ama. Ang kamay niya ay nakapatong sa likod ni Lena. Sa harap nila, nakatayo sina Arya at Leo. 5 taong gulang, puno ng enerhiya, ngunit ngayon ay tahimik. Si Arya, ang kanyang madidilim na kulot na katali ng dilaw na laso, may hawak na puting lilis. Si Leo, naka-mini denim jacket at kulay abong biyani na ayaw niyang iwan, may hawak na pulang rosas. Nakatayo sila sa harap ng makintab na batong lapida. Nakasulat, dito nakalibing ang isang ina na kilala lamang ng Diyos, ngunit minahal ng buong puso ng mga anak na kanyang isinilang. Rest in peace. Go ahead, sweetie, bulong ni Lena. Lumapit si Arya, inilagay ang lilis sa paanan ng lapida. Sumunod si Leo, maingat na inilagay ang rosa sa ibabaw ng mga bulaklak ng kapatid. Salamat sa pagbibigay ng buhay sa amin, sabi ni Arya, inuulit ang mga salitang itinuro ni Lena. Salamat din sa pagbibigay sa amin ng mommy at daddy, dagdag ni Leo, nakangiti, kulang ang isang ngipin. Naramdaman ni Adrien ang higpit sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Lena. Nakatingin din ito, ang mga mata kumikislap sa luha, ngunit ang ngiti ay maliwanag at ganap na magaling. Nawala ang isang bahagi ng kanilang kaluluwa 5 taon na ang nakalipas, sugat na mananatiling peklat. Ngunit habang tumatakbo pabalik sina Arya at Leo, mahigpit na yumakap sa mga binti ni Adrien, alam niya ang katotohanan. Mula sa pinakamadilim, pinakanakakatakot na gabi ng kanilang buhay, natagpuan ng pag-ibig ang paraan para mabuhay. At habang lumuhod si Adrien, niyakap ang kanyang asawa at 2 anak sa ilalim ng roble, alam niya, siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo.